So, time check, ano na dito? 6 p.m. 6 p.m. December 2. December 2, 6 p.m. So, medyo matagal kami bago nakapag-video ulit. So, kasi ang nabisi kami sa paglilipat dito sa bahay. So, nandito na kami sa, sa bagong bahay, sa napili naming bahay. So, sa next naming vlog, ito house tour namin kayo kasi medyo magulo pa siya. So, ngayon, ikukwento namin muna sa inyo kung paano kami nakakuha ng bahay dito. So, ano pa lang kami dito? 8 months? No. Oh, 10 months. 10 months. 10 months. February kasi tayo dumating eh. Yun. Oh, 10 months. So, bago pa lang talaga kami. So, sana sa mga ma-inspire din namin yung mga bagong dating dito sa Canada, yung mga papunta pa lang. Kumbaga, yung nangyari sa amin is posible yung magkaroon ka ng sarili mong bahay. Kahit na kumbaga hindi pa yung kumbaga kahit bago ka pa lang dito, basta PR ka na, mas maganda PR ka na para mas mababa yung down payment dun. I-discuss namin later. Pero yun, mas maganda yung PR ka na. And yun, within less than a year, yun, nakakuha na kami ng na eligible na kami sa pagkuha ng sariling bahay. So yun talaga yung plan namin. Una yung sasakyan, tapos yung bahay talaga. So, yun. Kaya malaking bagay kapag talagang may savings talaga kayo pagdating dito. So, yun. So, sinulat ko na din yung steps namin para wala akong makalimutan. So, yung unang step namin is naghanap talaga kami ng real estate agent. So, yung real estate agent namin, referred lang siya ng kaibigan namin sa amin kasi ayun, maganda din kapag nagtatanong-tanong kayo kung sinong okay na real estate agent, no? Yung mga agent na na talagang may care talaga sa pagpili nyo, hindi yung basta lang na makabenta sila ng bahay. So yun, minute namin yung ilalagay ko sa description box yung kung sinong real estate agent namin kung nandito kayo sa St. John's. And yun, yung una is, nagkaroon lang kami ng initial appointment with our real estate agent and explain niya yung pathway namin kung paano kami makakabili ng bahay, yung mga steps na kailangan namin gawin. Yun, hindi siya mabilisan na process, kaya mas maganda talaga na comfortable kayo sa real estate agent na makukuha ninyo. So, yun. Bali, tingin ko naman, yung mga agents naman dito, mga okay naman sila kausap. Kasi, unang-una kami sa experience namin, minute kami dun sa office talaga nila. And binigyan niya kami ng portfolio niya. Yung kung ano yung mga tulong, mga advices na ibibigay niya sa amin as a first time home buyer, especially bago lang kami, so para sa amin malaking tulong talaga yun. That time nung na-meet namin yung real estate agent namin is naka-work permit pa kami. Pero in-entertain niya pa din kami. So yung time na yun talagang lang din by faith lang din na sinubukan lang din namin, sabi namin sobrang excited. Na na kami, tingnan namin yung kung paano para makapag-plan talaga. Pero marami nagsasabi sa amin talaga na much better PR na talaga kayo. So yun, maaga kaming nakapag-prepare habang naka-work permit pa lang. Kasi yung time na yun, nung na-meet namin yung agent, that time, nag-send na siya sa amin ng mga house listings na available na preferred namin. So, at least, parang nag-window shopping, di ba? At least, nakakatingin ka, ito pala yung mga presyo ng mga bahay ngayon. And then, ito yung mga magagandang hanapin na bahay, na lugar. So, nakakapag-plan madami kang nagiging idea. And then, pwede ka magpa-schedule sa kanya ng viewing.
So, habang naghihintay ka dun, sa ano namin, saan ba tayo? Sa amin, habang naghihintay kami ng PR, check namin yung yung mga bahay, o parang interesado kami sa bahay na to, pwede ba namin itong i-view? So, in-schedule namin sa kanya. So, yon yung pangalawa naming step is yung pre-approval. So, yun yung, it's either magpa-pre-approval kayo sa bank, sa credit union, or sa mortgage broker. So, yun yung magpapahiram sa inyo ng pera. So, sa sa aming experience, ang pinili namin is mortgage broker. Ilalagay ko din sa description box kung sino yung mortgage broker namin. So, yung mortgage broker, siya yung i-explain niya kung ano yung mga kailangan na mga documents such as yung ID, it's either work permit or PR, yung employment certificate or job offer, yung mga payslips, yung bank statements, yun yung usually na kailangan. So, i-assess nila yon. Tapos, titingnan nila kung magkano yung pwede nilang ipahiram sa'yo. Ng lender. So, ng lender. So, sa experience namin, tinry din kasi namin yung sa bank. Masyado siyang mababa, Oo. Mababa yung naging, namin, yung assessment. So, mas pinili namin yung mortgage broker. Medyo mas mataas yung kaya nilang ipahiram. Bali kung magkano yung salary nyo, 4 times, no? Parang ganun. Parang 4 times ng salary. Annually. Tapos multiply sa 4 times. Sa 4 na beses. So, yun yung kaya, kumbaga yun yung kayang ipahiram ng lender nung mortgage broker na kausap namin. Compared dun sa may nakausap kami na bank, medyo iba-iba naman yung computation nila. And besides, pa kasi kami that time nung nakausap pa namin din yun is naka-work permit pa din kami. So, parang iba talaga ang labanan pag work permit tsaka sa PR ka na. Mas maganda din kung pareho kayo nag-work para mas malaki yung pre-approval nyo. Sa case namin, yung salary ko lang yung pina-assess namin. Tapos yun, isa pa sa naging namin doon, akala namin yung pre-approval, kung magkano yung pre-approval, let's say, ang in-approve sa'yo is 350,000, akala namin, yun mismo yung ipapahiram sa'yo. Tapos, halimbawa, kung kinuha mong bahay is less than that, bibigyan ka pa rin ng 350,000. Oo, yung sobra. Pero yun, mali pala yung ganong assumption. Kapag binigyan kayo ng pre-approval, kung magkano lang yung amount ng bahay, yun lang yung ipapahiram nila sa'yo. So, yun, nililinaw ko lang kasi nagkaroon kami ng ganong thinking na kapag magkano yung pre-approval, yun din talaga yung ibibigay ng lender sa'yo. Pero hindi pala. Kung ibibigay lang nila sa'yo yung saktong amount ng bahay ninyo. So, dapat talaga meron kayong savings na pang down. So, yun. Tsaka, yun, advice lang namin kung magkano lang din talaga yung budget yung budget nyo. Kahit mataas yung binigay sa inyo na pre-approval, ang pipiliin nyo pa rin talaga na bahay is yung within your budget. Tsaka yung worth it ba yung presyo ng bahay, tsaka dun sa itsura ng bahay, di ba? Parang ganun. So, Tapos meron maraming types ng mortgages. So sa amin kasi, ang kinuha namin is fixed rate. So, ng 5 years na, I think, ang rate namin ngayon, ang interest rate is, nakuha namin is 5.9. 5.9 yung rate niya. So, yun, for 5 years, naka 5.9 lang yung interest rate niya. Naka-lockdown siya sa 5 years. And then, after 5 years, yun, may iba na kung ano na yung current na interest rate ngayon dito sa province na to. So, yun. Yung pangatlo is research din kayo ng mga government programs na makakatulong sa inyo sa pagbili ng bahay. Sa case namin,
good thing na sinuggest din ng mortgage broker namin na eligible kami for first time home buyer. Meron dito sa meron ditong ganong klase ng program dito sa St. John's na tumutulong sila sa mga bagong home buyers sa pagdating sa sa pagda-down. So sa case namin, bali 5% yung linabas naming pera. 5% din yung ipapahiram sa inyo ng government dito sa St. John. So bali ang total ng namin ng down payment namin is 10%. 5% sa amin, 5% sa government. So, yun, malaking bagay din kasi kung wala talaga kayong kung wala talaga kayong yung sapat na cash na meron kayo sa savings nyo, malaking tulong yung first time home buyers. Tsaka kasi pag mas malaki yung down mo, mas liliit yung monthly yung mo. Monthly, oo. So, yun yung kagandahan doon. Tinulungan ka nila na tumaas yung down mo para maging maliit yung monthly mo. So, ganun yung yung support ng government dito sa yung first time home buyer program na yun. So, I think meron din sa ibang provinces. But I think, yun nga kagandahan yung ng mga mortgage broker dito. Talagang sila yung, meron na sila mga ka-tie up na, or may mga contacts na sila na taga first time home buyers, na mga personnel, na mag-reach out din sa inyo, na magpapapirma na kung eligible kayo sa sa first time home buyer program. So, yun, malaking bagay siya kasi nga lilit yung monthly mo kasi mas malaking ida-down mo Yun. So, yun nga, talaga mag-research kayo kung saang province man kayo. Ano yung mga government programs na pwedeng makatulong sa inyo pag bibili kayo ng bahay. So, yun. Yung pang-apat is kung na-pre-approve na, so yung next is yung pinaka-exciting part, which is yung viewings na. So, titingin na kayo ng mga syempre yon galing yun sa real estate agent nyo. Siya yung maghahanap para sa inyo nung ipabibigay nila sa inyo yung mga klase nung mga listing ng bahay na nasa market. So, yun. Pag sa viewings, dapat meron na kayong sa mind nyo kung anong gusto nyong tingnan. Parang anong klase ng bahay yung gusto nyo, saan yung location, yung amount, dapat meron talaga kayong specific para hindi rin masayang yung oras nyo sa pagpunta sa isang bahay. Sabihin nyo lahat yun sa real estate agent nyo para alam din niya yung ibibigay niya sa inyong mga choices ng bahay. So, yun, kung gusto nyo malapit sa transportation, malapit sa school or sa work, yung mga ganun. Sa amin kasi, maraming types ng bahay dito sa Canada, diba? So, merong single family, may detached, may duplex, may row houses. So, sa amin, gusto talaga namin is wala kaming kadikit na bahay. Gusto namin single house din talaga. So, ang dating inaano namin is either single house or yung mga single family houses or yung 2 apartments. Kasi syempre, parang pwede mong parentahan yung sa basement. 2 apartments. Oo, 2 apartments. Pero yun, pero yung pinaka-goal namin is talagang yung separate talaga siya sa iba. Para kasi may mga bata kami, hindi kami nakaka-istorbo ng ibang tao, diba? Kahit mag-ingay sila dyan. Yun. Kasi nanggaling kami sa apartment na, duplex. May parang ang nagdi-divide lang sa bahay is isang wall. So kung maingay ka dito sa isang bahay, maririnig ng kapitbahay. So hindi naman ganoon ka dinig kasi hindi naman namin sila din nadidinig. Pero parang nakailang na merong ibang tao sa kabilang wall mo. Di ba? I mean, hindi lang kami sanay kasi ng gano'n. Ng gano'ng bahay. Oo. Tapos yun, i-consider nyo din na gusto nyong klase ng built ng bahay, kung bago or
old built na bahay. So, kung katulad namin, ito kasing bahay namin is, ano to built to ng 1978? 1978. Pero, ano naman siya, renovate siya ng 2010. Tapos, bago na yung yung shingles, yung ano, marami siyang pinalitan. Oo, tapos newly painted na rin siya. So, yun. Kung magko-consider man kayo bumili ng mga old built na mga bahay, consider nyo yung about sa health hazard, ipa-check nyo yung sa asbestos, yung sa paint, yung yung mga radon, molds, yan yung mga ito-check talaga. Yung mga kung may infestations. Kasi syempre mga luma na yan ng mga bahay na yan eh. So, yun yung mga importante, yung health hazard talaga. Bali yung ang kagandahan na gusto lang din namin sa agent namin. Yung una nga, yun, yung nung pinapakita nila sa amin yung mga bahay, siya din mismo, umiikot siya mismo dun sa bahay. Chine-check niya kung may molds, kung merong mga health safety issues, mga sobrang old stuff na kailangan magiging risk din sa client niya. So, talagang inaano niya sa amin lahat. Wala siyang sobrang transparent niya. Hindi siya parang yung gusto ko lang mabenta ito, kunin niyo na to, maganda na to, good deal na to. So, hindi siya ganon. So, sinasabi niya yung good pros and cons ng bahay na yon. So, yun yung nagustuhan namin sa kanya. And then, yun nga sabi ni Honey dun sa, balik ko lang dun sa may pre-approval. Pwede naman kayo mag-view ng wala pang pre-approval. Pero, kung may pre-approval kayo, nandun yung advantage nyo sa ibang, kasi dito kasi parang may bidding. Especially kung medyo maganda yung bahay, medyo maganda yung location, maganda yung build, maganda yung interior. Ang labanan dyan, magbibidding kayo dyan eh. May mga tao, syempre, hindi na naman kayo ang buyer. May mga ibang buyers din dyan na interested din. So, meron dyan bidding. So, kung ang price na to is like 300,000, may bidding dyan, papataasan kayo. Ngayon, kung kayo is pre-approved na with this price, may advantage na kayo doon sa mga other buyers. And then, doon na kayo pwedeng magbigay ng amount na yung yung kumbaga hanggang doon lang kayo, syempre. Mahirap naman yung siguro mag-exceed kayo, mga 5,000, gano'n. 5,000 CAD. Okay na siguro yun. Pero kung 10,000, kumbaga, tapos mababaon ka naman, di mo, parang alanganin ka naman mag-monthly. So, let it go. Hanap ka na lang ulit ng ibang bahay. Pero, yun yung advantage, isang advantage ng pre-approve ka na. Mas priority ka nung seller. Kasi may pre-approve ka na eh. Kumbaga, may magbabayad na sa kanya. So, ganun. So, yung next is yung about sa i-check nyo rin yung sa plumbing, tsaka sa electrical nyo. So, yun. Dito kasi, may dalawang klase ng ng heat. It's either electric heat or oil. Electric or oil. Mas maganda sana kung electric. Yun din yung sa mga old built na mga bahay, usually naka-oil pa sila. So, ang maganda lang talaga sa oil kapag at least kung nag-brown out man, meron pa rin kayong meron pa rin kayong heating system, 'di ba? Pero sabi sa amin nung agent, kasi may nakita kaming bahay, naka-oil pa siya na heating, sabi niya, na yan dapat palitan. And then merong isang government body na nagsusupport sila magpalit ng mga ganong heating system from oil to electric, which is parang magkaroon ka ng rebate or malaki yung madi-discount mo. Dahil inaano nga nila parang gusto na lang i-phase out talaga lahat ng oil heating system dito. So, parang mura na lang yung ibabayad mo para palitan nila ng electric. So, yun. Tapos yun, i-check nyo rin yung mga appliances, yung basement. Yung basement, malaking bagay siya sa price kasi
It's either yung basement is fully na siya natapos or partly or unfinished pa talaga siya. So, yun yung mga titingnan nyo. Kasi sa amin, mas preferred namin na wala na kami masyadong gagawin talaga sa bahay, especially sa basement. Kasi yun din yung iisipin nyo in the long run, kayo din yung yung mamomroblema kapag hindi pa talaga, yung marami pa talaga kayong gagawin sa isang bahay. So yun, bago kayong mag-view ng bahay, meron na kayong ganun na mga plan sa isip nyo para kapag tumingin kayo ng bahay, may specific na talaga kayong titingnan, hindi masasayang yung oras nyo. Mahirap din kasi talaga kapag madaming tinitingnan, alam nyo yun. Kumbaga nakakapagod. Oo, pero andun yung as a first time home buyer, nandun din yung minsan, yun, nakakapagod pero nakaka-excite. Kasi iba pa din kasi nakikita mo from the photos picture, lang. Kesa yung ma-view mo siya kasi may ikot mo yung lugar, may ikot mo yung bahay. Tsaka dito kasi sa Canada, or specifically dito, kung ayos na yung basement, katulad sa nasasabi ni Honey, yung about sa basement. Kasi yung basement, pwede mo yan gawing rooms, pwede mong gawing, madami kang pwedeng gawin sa basement. And pwede din siya maging source of income mo. So, kami, yun yung hinahanap din namin. Hinahanap namin una dun sa mga bahay na tinitingnan namin. Kasi, pag yung isang bahay, sobrang laki naman para sa family nyo. And then, pwede nyong maging pagkakitaan din yung, kumbaga maging source of income din yung sa basement, di ba? Kung hindi nyo man gagamitin, at least makatulong yun sa pag-monthly na mortgage nyo. So, yun lang magandang tips namin dun sa mga gustong bumili din ng bahay. Oo nga. Tapos yun, after nyo na mag-view, at may nagustuhan kayo, yun na yung sinasabi kanina ni Honey na mag-make ka na ng offer. So, making an offer. So, doon, mag-go through kayo ng, ng agent, ng real estate agent nyo sa agreement of purchase and sale. Yung paperwork naman, hindi kayo yung gagawa. Ang gagawa nun is yung real estate agent nyo. Yun yung maganda kapag meron kayong agent talaga. Kasi ang pag nasa Canada, ang usapan talaga dito is agent to agent, hindi yung direkta ng seller to buyer. Parang sa Pilipinas lang. Pero dito talagang kailangan may agent talaga. So, yun na yung sinasabi niya na magbibigay ka na ng offer. So, kwento namin yung naging experience namin sa bahay na to. So, nung nagustuhan namin yung house na to, so sinabihan namin yung agent namin na magbigay ng offer. Normally kasi, pag nabibigay ng offer, it's either, lalo na pag marami kayong kakompetensya sa pag-offer, it's either the same price ng asking ng seller or mas more than pa dun sa price na ina-ask ng seller. Para kayo, kumbaga, kayo yung manalo dun sa pagbibid. So, thank God sa amin naman, mas mababa yung yung binid namin na offer, pero kami nga yung pinili nung Yun nga yung sinasabi ko kanina na kung meron kayo nagustuhan na bahay, kung ito yung price niya, tapos kayo, ito lang yung price nyo, stick lang kayo dun sa price nyo. Huwag nyong abutin yung price niya. Oo. Kasi kami, naniniwala kami na kung para sa amin. Oo. Diba? Nandun din talaga yung faith namin. Sabi ko, kung sa atin, bibigay ni Lord yan. Bibigay ni Lord yun. Diba? So, ito yung price niya. Nag-bid kami dito. Nag-bid kami ng mas mababa talaga. So, inintay namin. Hanggang sa, sige, pumayag siya. Bumaba ng konti. Hindi, dito na lang kami. Ito yung sinabi kong adjust namin. Ayaw niya. Nag-adjust kayo, sabihin ko na 5,000. Pero ito na lang kami. Hanggang sa hindi siya pumayag. So, sige, let it go. Sabi namin. Sabi namin sa agent namin, sige, let go. Sabi namin, we will let go of that house. It's not for us. Actually, kasi ito yung pangalawang bahay pa lang namin na nakita. Sabi ko,
It's okay, pangalawa pa lang naman yan eh. Tingin pa tayo ng ibang bahay. Nagtingin kami ng ibang bahay. Hanggang saan nakailang bahay tayo? That time, nung nagtitingin na kami ng ibang bahay, nag-message yung agent nila sa agent namin na pumapayag na sila sa gusto namin, sa asking namin, sa offer namin actually. Kung magkano yung gusto naming offer, ibibigay na niya sa amin. So, hindi pa kami pumayag noon. Sabi namin, titingin pa talaga kami ng iba. So, siguro mga tatlong bahay pa kami. May nagustuhan na tayo. Tapos, may nagustuhan na talaga kami na ibang bahay. Pero yun, naisip niya na yung presyo ng bahay na nagustuhan namin, compared dito sa bahay na to, yung laki ng bahay na to, tapos mas lesser pa yung price niya, parang mas worth it na balikan namin siya. So, nilet go namin yung isang bahay, bumalik kami dito talaga sa bahay na to. Tapos yun, nagkasundo na kami. Yung time frame nung nilet go namin to, siguro mga 2 weeks na rin eh. Tagal din. So, parang nag-worry din kami, syempre. Diba? Mamaya may iba nang makakuha. Kasi, for us, maganda tong bahay. Maganda yung location, malapit sa school, malapit sa work niya. Sa work ko. Kasi so, maraming mataas yung potential na madaming makakuha. So, yun nga, binalikan namin siya. Available pa rin siya, kaya... Nagkano na, kasi meron ng offer before eh. Oo. So, nag-meet na kami dito sa gusto namin na price, pumayag sila. So, in faith, ito talaga yung binigay sa amin ni Lord. Kasi naniniwala talaga kami na kung talagang ito yung, alam mo yun, kung para sa inyo talaga. Kung para sa inyo talaga yung bahay na yun. Hindi siya, sa inyo talaga siya. Hindi siya mapupunta sa iba. Kahit anong bagay na nandun talaga yung faith namin. Kasi yung pagbili ng bahay, it's not something na, malaki siyang, it's a big decision. So, lagi namin talaga kasama si Lord sa pagdedesisyon namin. Nagpipray talaga kami about sa decision namin, especially yung pagbili ng bahay. So, yun. In faith, nakuha pa rin namin siya, nakakatuwa. So yun, nagkasundo, nagkaroon na kami ng mga paperworks, nagpirmahan na. So, pag okay na yung offer, yung next is yung deposit. So, yung deposit is 1,500. Fully refundable yon. So, para siyang ano ba tawag dyan? Fee. Oo. Tapos, kumbaga, kumbaga nakipag-engage ka na. Oo, parang ganon. Yun yung yung pera naman na yun, once na okay na lahat, mapupunta siya sa sa part ng bayad mo. Oo, purchase price. So, next is yung mandatory home inspection. So, yung home inspection, yung inspector is buyer yung magbabayad sa mga inspector. So, yun. It's a good thing naman na nakahanap kami ng inspector na mura lang. So yung bayad namin sa inspector namin is 550 kasama na yung tax nun. So dun yung inspector, siya yung magtitingin sa sa buong bahay kung may problema ba sa plumbing, sa foundation, sa electric, sa structure ng bahay, diba? Tapos kung sa amin kasi sa case namin, nagtanong-tanong kami doon sa mga kakilala namin ng mga nakakuha na rin ng bahay. So, kasi magkakaiba sila ng mga inspector eh. So, kinuha namin yung mga contacts na din, tinawagan namin. Hinanap namin kung sino yung masumura. So, ganun din gawin nyo kasi hindi sila magkakaparehas ng price eh. So, tawagan tao kayo, at least mga 3 siguro. And then, kunin nyo yung pinaka last price nila. Kasi itong isa, 800. hindi, ang bigay niya sa akin is, 550, pero hiniritan ko siya ng 500. Pero sabi niya, 550 na lang, pero kasama na yung tax. Which is, mas mura siya compared dun sa iba, na parang umabot ng ng 800. 900, 800. Mga ganun. So, mababa na rin siya. So, goods na rin.
Yan. Pero doon kasi pag ang kaganda, mandatory naman kasi yung home inspection. So kasi kumbaga andun din yung hindi lang para makakuha ka ng bahay is sa safety nyo, syempre kayo na titira sa inyong bahay na yan. And then para kung merong major na repair na kailangan, magde-decide pa rin kung gusto niyo pa rin ituloy yung pagbili ng bahay, or pwede niyo ilaban yun doon sa seller para babaan yung ano. Tapos kung ano pa yung mga makikita niyo na ano, parang bumibili ka rin ng sasakyan, di ba? Pag bibili ka second hand, o checkin mo to, ito kailangan palitan. Babaan mo yung presyo kasi ang dami ko pang papalitan dyan. So ganun din dun sa pagbili ng bahay dito. So yun, kung okay na sa inyo yung ano, kasi may choice pa kayo dyan after ng home inspection. It's either ituloy nyo yung pagbili, tapos nasa pagkakasundo nyo na ng seller yan kung paano aayusin yung mga nakita dun sa inspection, or masyadong major talaga yung problema sa bahay na titigil nyo na talaga yung pagbili ng bahay. So, ang malulugi lang kayo sa ganyan is hindi nyo na maibabalik yung binayad nyo sa inspector. Ang maibabalik lang sa inyo is yung linabas nyo na deposit, which is yung 1,500 nga. So, fully refundable yun. So, yun nga lang talaga yung downside is, syempre, kailangan nyo bayaran talaga yung service ng home inspector. Tsaka, ayun nga, ang advice ko lang din, kasi yung home inspector is meron siyang gadget na pangtingin or alam niya yung mga standards. Kasi magkaiba naman yung standard ng building structure sa Pilipinas tsaka dito sa Canada. So, besides that, tayo as mga wala naman, kumbaga, not talagang 100% may alam sa mga building codes or ano. Pag visit niyo ng mga bahay, tingnan niyo na rin yung mga yung pwede nyo makita. May makita kayong molds dyan, may makita yung crack, mga ganyan. Kumbaga, initial ano yung nakikita, may mga rust ba? Or initial inspection niya, testingin nyo yung mga lights, testingin nyo yung mga heater. Kasi minsan tayo, pagpasok natin ng bahay, tingnan mo lang yung yung itsura. Tingnan mo lang yung parang yung kwarto, ganyan, bukas ka, ganyan. Pero, tingnan mo kung gumagana lahat, especially kung interesado ka dun sa bahay na yun. Tingnan mo talaga. Kumbaga, first impression mo pa lang, ito na to. Gawin mo na lahat ng inspection na pwede mong gawin. Checkin mo, buksan mo lahat ng ilaw. I-flush mo yung mga bowls. Check mo yung mga appliances. Tingnan mo kung gumagana yung hot and cold ng mga gripo. So, by doing that, meron ka ng, kumbaga, not thoroughly inspection, pero na-check mo na, 'di ba? Yung mga nakikita ng mata mo na pwede na 'to, parang tingin ko wala naman masyadong especially yung mga foundation, mga cracks, yung mga ganyan. So, yun lang din magandang Tsaka maganda gawa kayong checklist dun sa mga ano yung nakita nyo na may problema. Yan, ganyan. Ayun. Kasi yung naman, yung agent nyo, titingin din yan eh. So, mas maganda na sabihin nyo rin sa kanya yung mga concern nyo. Kasi, dyan sa home inspection na yan, yung mga nakikita nyo na pwede nyo yan kasing gamitin na reason para ibaba pa yung, lalo na pag gustong-gusto nyo talaga yung bahay, para maibaba nyo yung price nung bahay. Tsaka, pwede i-negotiate yun. Tsaka dun pala sa home inspection na yung kinuha naming home inspector, parang lang siya, parang general lang siyang home inspector. But kung gusto kung meron pa kayo naman budget, pwedeng i-avail nyo yung meron silang home inspector para sa plumbing, sa electrical, kumbaga, may mga specialties. Pero, of course, may additional na bayad yun. Yun lang. So sa yung home inspector, may plumbing, may electrical, tapos, nakalimutan ko na iba pero extra bayad yun. Pero, kumbaga, extra na inspection yun. Kung gusto nyo ng ganun. So, next, after nung mandatory home inspection, so next na is yung financing. So, babalik kayo ulit dun sa mortgage broker nyo
or kung ano yung mga program ng government na inavail nyo. So sa case namin, kailangan nyo talaga kung mag-avail ng finance letter from your mortgage broker or lender of choice. So yun, i-guide naman kayo ng mortgage lender nyo kung ano yung mga dapat na yung mga kailangan na mga requirements na kailangan nila. So yun, hiningaan lang kami ng mostly naman sa bank mga bank statements, about sa mga payslips, payslip, yung paulit-ulit nga pero kumbaga, kung ano yung pinaka-latest kailangan nila. Kung ikaw yung magpapautang, syempre checkin mo yung papautangin mo, may capabilities bang magbayad. So anything na yung mga proof ng ng bank statement mo, pay stub mo, certificate of employment, meron ba? Oo, meron. So, yun yung mga hihingin sa'yo. Para, syempre, guaranteed din nung mortgage, nung lender na may kakayanan kang makapagbayad sa kanila. Tapos yun, they will, i-guide nila kayo kung ano mga kailangan nila. So, yung process is, mabilis siya kung gaano ka din kabilis mag-provide sa kanila. So, ang bilis lang. Ayun naman, di ba? Oo, nakakuha kami kaagad ng ng letter. Mga kailangan i-provide. Tapos yun, after nung pag naayos nyo na yun sa financial side, ang next na dapat gawin is kumuha ng lawyer. So yun, ang lawyer kasi yung magte-take care ng yung mga paglipat ng titulo, yung mga legal na mga kailangan sa pag-transfer ng titles sa pangalan ninyo. Tsaka sila yung ang patakaran dito sa Canada is ang bayaran is lawyer to lawyer, lawyer ng seller tapos lawyer ng buyer. Lahat dumadaan sa lawyer. Sa lawyer talaga. Bali sa lawyer, si lawyer siya yung kumukontak sa mga surveyor, site surveyor, kung tama ba yung sukat ng lupa, and yung history ng title, sino yung mga pang ilang owner na ba yung may-ari ng lupa. So parang siya lahat gumagawa, bayaran mo lang siya. Siya lahat gagawa, lahat ng mga yon. Darating na lang sa'yo yung title na nakapangalan na sa'yo. So ganun yung gagawin niya, kaya mahal. So yung kwento din namin dito sa lawyer, hindi namin ina-expect na ang mahal pala ng lawyer. So, yun lang din ang kagandahan kapag may mga kakilala kayong nakabili na ng bahay. So, nagkaroon kami ng idea kung sino yung kukuhanin naming lawyer. Kasi yung una na lawyer na nakausap namin, umabot siya ng almost 8,000 yung kanyang estimate sa kanyang service. So, masyado kaming namahalan. So, may kakilala kami na nakabili na rin ng bahay. Ang bayad lang niya sa lawyer niya is 5,000. So, doon na rin kami nag-inquire sa lawyer na yon, which is same price ang nakuha namin. So, ang laki din ng bagay na nakatipid din kami ng 3,000, 'di ba? So, same lang naman yung mga services. So, yun nga yung breakdown ng services ng lawyer is yung legal service nila, yung title insurance, yung courier fees nila, tapos yung admin fees, tapos yung tax which is 15% dito sa sa St. John's. Tapos yung transaction, yung pag-search sa sheriffs, yung registration ng deed, saka registration ng mortgage. So sila lahat 'yon. Tapos yung kahit yung sa closing date, sila lahat sa kanila na nakasalalay lahat ng mga yung process. So, yun, depende din sa bilis ng ng pag-process ng lawyer kung mamimit nyo yung closing date. So, yung closing date, yun na yung talagang bibigay na sa inyo yung susi. So, sa amin, ang closing date namin is November 16. Pero nabigay sa amin yung key kinabukasan na. November 17 na. Pero add ko lang before kayo umabot dun sa lawyer, kailangan yung kumuha pala ng home insurance. Ay, oo kasi nga. yung home insurance,
insurance na ano man mangyari. Mamaya paglipat nyo, biglang nasunog. Biglang nagkabagyo. Di ba? Di yari kayo. So, that time, ang kagandahan lang, sa amin, ang advice namin, kumuha lang kayo sa isang insurance company. Kasi, ang nangyari sa amin nun, una, ang naka-insured lang doon sa amin is yung kotse, yung sasakyan namin. And then, dahil maganda yung mga in-offer na insurance, life insurance ng mga bata, tapos, doon na rin namin pinasok yung home insurance namin, which is, mababa na yung monthly nila, bumaba pa yung monthly namin sa car insurance. So, napalaking bagay na, kasi, kailangan mo ng home insurance, mandatory yung home insurance, kasi nga, ano man mangyari doon sa, sa dito sa bahay, sagot nila, sasagutin nila. And, yung pagkaka-explain sa amin, is, ang current na, ang laki nakuha namin ng ganitong price yung bahay, ang kinovered sa amin ng insurance, yung ganito, parang magpapagawa ka ng brand new house. So yun. Bago ka pala, yun nga tama yung sinabi ni Honey. Talagang kailangan nyo muna palang i-secure yung home insurance ninyo. So yun yung maganda, i-bundle nyo talaga yung insurances nyo. Kumuha kayo sa isang company lang ng insurance para bumaba yung monthly nyo. Kasi alam mo naman dito sa Canada, lahat may insurance, lahat may tax. Ano pa, yung sa atin, yung mortgage insurance. Diba? Yung mortgage insurance naman, ito yung diba, yung ano man mangyari sa amin, dalawa, mababayaran yung naka-insured yung hiniram namin na pera. Nung pinalend sa amin na pera ng lender. Matutuloy ba yung pagbayad? Kaya babayaran ng insurance yung buo. So, yun lang. Para lang din sa, in the future, hindi natin alam kung anong pwede mangyari. At least para sa mga anak. Mga anak, hindi sila mga problema. Hindi sila mga problema. Oo, yun. So, yun. After nun is yung closing day na. Closing day. Yan. Yung closing day, para ma-meet nyo din yung closing day. Pag sinabi na sa inyo na yun na yung, yung kailangan niya na magbayad sa services ng lawyer, tsaka yung pang-down dito sa, sa bahay. Magbayad kayo kaagad, punta kayo kaagad sa bank. Nung sinabi sa amin na pwede na kami magbayad, pumunta kaagad kami sa, sa bangko namin, tapos nagpagawa kami ng bank draft. Naka-address dun sa attorney. Kasi yung attorney yung magbabayad dun sa attorney nung seller. So, once na naging okay na yung mga bayaran, cleared na para ibigay yung susi. Yung sa amin kasi, dahil late na yung, yung pagbabayaran, kumbaga umabot na ng more than 5 o'clock, kinabukasan na namin nakuha yung susi. So, yun. Yun, nakuha namin yung susi. Nag-rent kami ng U-Haul, tapos na... paano akin yung namin, kung paano namin hindi siya buo kasi... busy talaga kasi. Busy talaga. Kailangan na rin kasi namin i-vacant yung yung lumang tinirahan namin kasi para supposedly may contract kasi kami doon hanggang February. So nakiusap lang kami na alis kami ng mas maaga kasi nga nakakuha na kami ng bahay. So pumayag naman sila. But nagano naman kami, nag-advance notice naman kami. 2 months before yung namin. So, yun, pumayag naman sila. Kaya, nag-alat ako ng 3 days para sa pag-transfer ng mga gamit. So, yun, panoorin nyo kung paano kami nag-transfer ng mga gamit. Sulit na sulit yung U-Haul. Kasi magkano lang yung binayaran ng 75? Buti na lang, meron kaming kaibigan na, yun, na ano ba to? Siya yung nag-rent ng U-Haul. Kasi ako hindi pa ako pwedeng mag-U-Haul. Kasi yung license ko is parang novice pa lang. So, kailangan maka 1 year muna ako dito bago maging parang professional. Hindi yung professional pero hindi ka na novice driver. So, that's the time na pwede ka pong maka-drive ng mga commercial vehicles like nung U-Haul. Kasi malaking bagay siya kasi truck siya.
na pwede mong gamitin pang move-in talaga, mga gamit mo, lagay mo lahat doon. So, makita nyo mamaya kung ano yung tinutukoy ko na ano. Pag-insert ako ng clip ng ano lang, yung sa Yuho lang. Kasi gusto namin yung ano, yung separate na vlog yung ano, yung house tour. So, hindi pa siya talaga ganun ka fully na talaga nakapag-ayos kami. Talagang it will take time pa siguro din talaga kasi hindi pa namin naayos yung mga damit, yung sa damit, yung sa mga cabinet. Tapos meron pa talagang mga dapat ayusin na mga gamit. Pero next naming vlog, kahit hindi pa ganun kaayos, itutour namin kayo. Para makita nyo naman yung bago namin bahay, saka para malaman nyo kung ano yung bahay na napili namin. So, ayun. Maraming salamat sa ano, sa panonood nyo. Ang dami ng ano, ang dami mga nanood sa mga ano, sa paghanap namin ng bahay. So, maraming salamat po. Tsaka, yun, tune in lang kayo sa mga susunod pa naming mga vlogs para ano, yun. Yun lang. Maraming salamat nga pala dun sa mga bago naming subscribers. Hindi na namin kayo isa-isahin, pero alam niyo na kung sino Thank kayo. You po. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay niyo sa mga vlogs namin, kahit na simpleng-simple lang. Oo nga. Kumbaga, sharing lang din namin sa inyo yung mga experiences namin na hopefully maging makatulong sa inyo. Kung dito kayo sa St. John's, New Finland, kontakin nyo lang kami para kung meron kaming maitutulong sa inyo. Mag-ano lang kayo, mag-comment lang kayo sa may ano, sa description, sa ano, yung comment section, sorry. Tapos yun, meron kaming ano, ilagay ko na lang din yung link sa ano, FB namin para kung gusto nyong mag-PM din sa amin, pwede kayong mag-message sa amin para mas mabilis namin kayong yung mga hindi namin na pag di kami nakakapag-reply kaagad, yun, medyo busy lang. Pero itatry talaga namin yung best namin na masagot kayong lahat. Yun, sana makatulong kami sa inyo kasi alam din namin yung hirap ng pagpunta dito sa Canada, tsaka yung hirap ng pagsisimula. Pero yun, sana ma-inspire namin kayo na kahit bago lang kayo, talagang yun, pwede rin kayong magkaroon ng bahay, ng ano, yun, ng magandang future dito sa Canada. Yun lang talaga, kailangan tiyaga. Tsaka kailangan, meron talaga kayong, huwag kayong magsimula sa ano, utang, talagang savings talaga, meron kayong sapat na savings para pagpunta nyo dito. Tsaka, yun, lagi nyong pagpipray, yung mga plans nyo kay God. Kasi, yung para mag-guide tayo, kung ano man yung mga plano natin sa buhay, di ba? Para magkaroon tayo ng mga discernment, ganyan. So, yun yung number 1 naming may papayo sa mga gustong pumunta dito sa Canada. Pag-pray nyo talaga kung yun yung desire ng Panginoon sa inyo. And then, lahat yun, kumbaga, fall into places, kumbaga, in order, it will happen if it's God's plan for you. So, yun lang. Yun, mag-ano talaga kayo, tingnan nyo yung pros and cons din talaga before kayo pumunta dito. Syempre, hindi naman lahat maganda, di ba? Kailangan talaga ready kayo sa pagpunta nyo dito. Kasi nung kami talaga, marami din talaga kaming give up bago kami nagpunta dito. Syempre galing kami sa Middle East. Wala yung mga tax doon, walang mga ano, kumbaga buong-buong makukuha yung sahod nyo eh. Ibang-iba talaga siya compared sa Canada. So, ang ano lang namin, bago kayo pumunta sa Canada, dapat gustong-gusto nyo talaga pumunta, meron kayong malaking reason para pumunta dito. Kaya para hindi naman kayo pagdating nyo dito, hindi nyo masabing pinagsisisihan nyo yung pagpunta, di ba? Kasi yung pagpunta pa lang dito is malaking ano yun, malaking decision. So wag kayo basta-bastang mag-decision lang dahil sa mga ano, sa nahihirapan lang kayo sa trabaho nyo, sa current yung ano, situation. Dahil gusto nyo lang or sa gusto malamig. nyo lang sa malamig. Gusto nyo lang mag-snow. Kasi hindi siya ano, although nakikita nyo na ano, na
parang maganda, 'di ba? Pero it comes with Maganda kasi. naman talaga. Maganda naman talaga. Pero it comes with din kasi. Kumbaga tingnan nyo rin yung kung yung pros and cons, yun lang yung masasabi ko. Tsaka yung iba pa rin kasi pag prepared ka. Oo. Diba? Kumbaga nandun yung pag prepared ka, especially emotionally, physically, di ba? Ano't ano man yung dumating sa buhay mo pag nandito ka na, andun yung isipin mo, yung kung bakit, anong reason mo kung bakit ka pumunta. Di ba? Kung sa family, sa mga or, bata, diba? Sa mga bata, andun yung talagang mahirap, sinasabi ko sa inyo na mag-a-adjust ka talaga kasi magsisimula ka sa simula. Magsisimula ka sa simula kasi talaga. Especially sa weather, syempre, tayo mga Pilipino, hindi naman tayo sanay sa malamig, sa Baguio nga lang, di ba? Parang ako nga, piniginaw na mag-a-adjust ka talaga sa weather. And then dito, ang summer nila, parang Baguio. So, recently nga lang, nagkasakit kami. So, talagang, yun nga, talagang para sa akin, talagang pinagpe-pray talaga yung mga malalaking desisyon na major decision, katulad ng pagpunta dito or pagbili ng bahay, mga ganyan. So, para meron kang paghuhugutan na once na dumating ka sa point na medyo nangihina ka, di ba? Alam mo lang ulit kung sino yung babalikan mo. Correct. Si God lang ulit. Lord, I know na ikaw ang nagdala sa akin dito. So, si Lord lang din ang mag-ano sa'yo, mag-refresh sa'yo ng kalakasan mo, alam mo na, para ma-refresh ka ba kung bakit ka nandito. So yun lang. Maraming salamat po sa susunod ulit. Sa next na vlog namin, house tour naman. So, bye-bye! Bye! God bless! Yan yung nakit namin. Lamig na truck. So, yan na. Bali, nandyan na yung couch na malaki, tsaka dalawang couch nasa loob na. Tapos yung maliliit na lang yung ikakarga ko mamaya, yung kaya ko. So ang size niyan is 15 feet truck. So sana isang hakotan na lang. So ito na yung mga yung truck na arkila namin. So yan, lalagay ng mga gamit. Ito yung dalawang couch. So yan, sana magkasya yung mga gamit namin para isang hakotan na lang. So dito ko lalagay yung iba, yung mga table, mga ibang malalaking gamit. Sa taas yung mga magagaan, lagyan ko na lang dyan ng tali para hindi malaglag mamaya pag umanda na yung sasakyan. Yun. So, ayan pa, kasama si tatay, si Ryan. Ngayon, tapos na kami sa paghahakot. Shoutout pala kay Tay. Ayan si tatay, tumulong sa amin, si Ryan. Yan. Maraming salamat sa family na ito na. Ayan, dito namin iiwan sila. Sa bahay nila. Yun. Thank you. Galing na ito. Malakas to si Ryan. Saka si tatay. Parang hindi napagod. So, ayun.